So, magandang hapon po sa inyo lahat at ngayong gabi ay pag-usapan po natin yung what is biblical greedy. So, unang-una tayo po muna ay manalangin. Salamat o Diyos sa gabi nito sa iyong kapatiyan sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita upang kami po ay lumago sa espiritual na buhay. Lahat po nito Diyos, dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag pinag-usapan po yung biblical greedy, so sabi doon, biblical greed is understood as an insatiable, selfish desire for more positions, wealth, or power that supersedes one's love for God and is essentially a form of idolatry. So makita natin na yung pagiging gahaman, ito po pala ay idolatry, no? This teaching emphasizes contentment with God's provision and generosity toward others, drawing on universal biblical principles found throughout Scripture rather than specific denominational doctrines unique to Primitive Baptist. So hindi lang ng Primitive Baptist ang tuturo nito, kundi ito po ay napapulog sa banal na kasulatan. Kung titignan po natin yung biblical principle of greed. Greed, often interchanged with covetousness, is a condition of the heart that leads to several negative spiritual practical consequences. So number one, ito po ay idolatry. Greed is considered idolatry because the desire for worldly things replaces God as the primary focus on one's life interest. Makita natin, sabi doon sa Colossians 3:5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate, affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Patayin na ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at sa kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, isa po sa sinasabing pagsamba sa Diyos-Diyosan ay yung kasakiman o greedy. Tignan po natin lang sa Luke chapter 12 verse 15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yun ang makikita natin doon na sinasabi ng ating Panginoon na sabi doon, magmasid kayo, no? Magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Ang sinasabihan dito yung mga alagad niya. So, pangatlo, yung ruin and destruction. The pursuit of riches is warned against as trap that can lead to ruin, destruction, causing individuals to wander from the faith and purge themselves with many pangs. Yun. Titingnan natin yung dito sa 1 Timothy, no? Sabi doon, sa 1 Timothy chapter 6 at sa 2 Timothy pala. 2 Timothy at 1 Timothy chapter 6 verse 10, no? Sabi doon, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng latang uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay. Tanda natin, nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumpayan. So, hindi masama ang pera, pero pag naging gahaman na po tayo, naging greedy na po tayo, doon na po, ang sabi doon, mangyayari, maraming mga iba ay nakasinsay sa pananampalataya. Yun na nawala na po at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumpayan. Yun, tandaan po natin yun mga kapatid, no? Maraming kalumpayan, hindi ho kagalakan, hindi katuwan, hindi puro kalumpayan, marami. So,
ano pa, sabi po dito sa bahaging ito, sa hindrance to generosity, greed is the opposite of generosity and prevents believers from cheerfully giving and sharing with those in need. So, ibig sabihin, yung pagiging gahaman, ito ay hadlang para makatulong ka, maging, maging matulungin ka. Samantalang dito po sa ating binasa kanina, kung ito tuloy-tuloy natin sa 17, no? Sabi ni Apostola Pablo kay Timoteo, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who give it as richly all things to enjoy. Ang mayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nanatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Yun. Ikagalak. So paano mo na magagalak? Siyempre, ang resulta ng pagtulong at sunod sa Panginoon ay ikagagalak mo, hindi ka lulungkot kasi yung mga greedy, maraming kalungkutan ang darating. Verse 18, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa mamigay, maibigin sa pamamahagi. Ito ang gusto ng Diyos, kaya binibigyan tayo, pinagpapala tayo, para ito yung gawin natin. Hindi tayo pinagpapala para gawin natin yung gusto lang natin. Gugulin natin sa kabunduhan, kalayawan, kasamaan, sa bisyo at kasalanan. Ito po yung gusto ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung naunawa lang natin ito, kung isa sa buhay, ang resulta nito ay kagalakan, hindi yung kalungkutan. Kasi yung iba, nagpakasasa sa una, ngayon, kalungkutan na ang nangyayari na. Trouble to household, a person who is greedy or unjust gain is said to bring trouble and ruin to their family. Yun. Kala mo, ang pagiging greedy, ano ang nangyayari? Ito po ay nagre-resulta ng kaguluhan sa sambahayan. Sabi doon sa Proverbs 15:27, he that is greedy of gain trouble let his own house, but he that hateth gifts shall live. Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan, ngunit siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. So, the Bible provides numerous verses that warn against greed and covetousness. Nabasa natin yun. Lahat ng mga verses. Ito yung mga warning against covetousness. Scripture provides clear warning against covetousness. The Ten Commandments prohibits coveting a neighbor's position, highlighting that the sin originated internally. Kung titingnan natin yung Exodus 20, no? Verse 17. Tingnan natin yung Exodus 20, verse 17. Sabi doon, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his man's servant, nor his maid servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ni ang kanyang alipin lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yun ang utos sa bagong tipan. At siyempre, ganun din po yung lawak sa bagong tipan yan, no? So, sabi doon sa bahagi doon, overcoming covetousness involved several key principles. Number 1 is contentment. Yung contentment talaga, godliness with contentment. Yun pang pinaka-dabisoy. Tingnan natin yung 1 Timothy chapter 1, no? Nandun na po yung binasa natin kanina, nandun ho sa ating dito sa 1 Timothy chapter 6, sabi doon, but godliness with contentment is great gain. Datapot ang kabanalan na may
kasiyahan ay malaking kapakinabangan. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. And having food and raiment, let us be therewith content. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. So yun ang tinatawag na contentment. Tapos sa Hebrew 13:5, sabi po ni Apostol na Pablo, 13:5, sabi po dito, let your conversation be without covetousness and be content with trusting as you have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Bangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Yon ang iniilagan, yung pag-ibig. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. So ano pa ho, sabi po dito, trust and faith in God. So yun, binasa natin, Hebrew 13:5 din yun, no? Tapos generosity, giving to others is a counterpoint to a covetous spirit, reflecting the principle that is more blessed to give than to receive. Acts 20:35. Sabi po dito sa 35, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsikisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Ayan. So yun yung tinatawag nating generosity. Pagdating naman sa focus on eternal treasure, sabi ng Panginoon, Jesus taught the importance of storing up treasures in heaven rather than on earth, where they are subject to decay and theft. Tingnan natin yung Matthew chapter 6. Sabi doon sa Matthew chapter 6, verse 19, sabi po doon, Matthew chapter 6, verse 19, lay not up for yourself treasures upon the earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Huwag kayong mangagtipon na mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at di nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sabi sa 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. So, ilan po sa gabi ito mga kapatid, at nawa na encourage po tayo sa ating inaral ngayon about what is biblical greedy. Yun. So, kaunting oras lang yan, pero marami nating matutunan. So, tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga aral mo na nagbigay po sa amin ng encouragement na nawa kami ay magkaroon ng espiritu, mapagbigay at tumulong sa mga kapatiran na nangangailangan. Salamat o God, at lahat ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.